Medyo oras na rin po. Tayo po siguro ay magsisimula na sa ating Young Adult Bible Study. Siguro po bilang paunang awit dito po sa ating video hymnals. Ito pong Gumawa. Gumawa, tayong lingkod ng Diyos sa daang iniatas tayo'y sumunod. Baguhin ang lakas sa yamang kaloob, at kung magkagayoy di tayo lulugmok. Gumawa, magangain, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa. Ang guro'y babalik agad. Gumawa, kusang ipakain, kabuhayang tinapay sa dumaraing. Ang may mga damdam kay Jesus ay dalhin, sa pag-ibig niya sila ay gagaling. Gumawa, maghangad, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa. Ang guro'y babalik agad. Gumawa, ang lakas ay hingi, ang hari ng sama ay upang masupil. Bihatin na bihag ang naagaw natin, sa harap ng Ama nating mahabagin. Gumawa, magangat, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa. Ang guro'y babalik agad. Maraming salamat po sa narinig nating psalm, no? Siguro po ngayon, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Si Brother Ren Mark siguro sa ating opening prayer. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat po sa mabiyayang gabi na inyo pong ipinagkaloob po sa amin, upang muli kami po yung magkasama-sama po sa pamamagitan po ng online, upang patuloy po namin pag-aralan ang inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa mga nag-join dito po sa pag-aaral po na ito, at nawa pangunahan po ninyo kami sa amin pong pag-aaral, at nawa maisabuhay po namin ang amin pong mga mapag-aaralan po sa gabi po na ito. At dalangin din po namin, Ama, ang inyo pong anak na gagamitin na magtuturo po ng inyo pong mga salita. Patuloy po na dalangin po namin ang inyo pong pagbibigay po ng katalinuhan, upang tunay nga po na maituro po, mahayag po ang inyo pong mga salita ng naayon po sa inyong kalooban.
Salamat po ng marami, Ama, at patuloy din po naming dalangin ang internet connection po ng bawat isa. Pangunahan niyo po ito upang wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin ng inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama. Dalangin din po namin ang mga young adult po na magjo-join pa lamang. Kayo pong manguna po sa kanila at nawa makasama po namin sila sa ganito pong mga pag-aaral din po. At lahat din po, Ama, ng mga abutan po ng mensahe po na ito ay patuloy na sa inyo po namin idadalangin. Salamat po ng marami, Ama, at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat sa opening prayer. Siguro po ngayon, bagamat wala pa yung iba sa atin, o siguro po ay maaari na tayong dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita, si Brother Wilson Gutierrez po. Magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa Panginoong Diyos. Patuloy na tayo ay nakakapag-aral sa kanyang mga salita, bagamat tayo ay magkakahiwalay physically, at nawa ay tunay na mapagpal ay nalulugod sa mga ganitong mga gawain. Bagamat tayo ay online, at itinuturing ko ito ay hindi medyo mas komportable tayo dahil nasa mga lugar tayo, yung sarili nating place, no? Hindi na tayo kailangan mag-travel o pumunta pa sa isang lugar. Kaya nawa ay pahalagahan din naman natin ang mga ganitong pagtitipon. Last Bible study natin, tinalakay natin yung 3 important aspect of God's will, no? Yung sovereign will, perfect will, at yung permissive will. Nawa ito ay nakatulong sa atin upang makita natin na sa buhay natin na ito na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mayroon siyang magandang kalooban. Perfect will nga, sabi nga ng doon sa Romans 12 verse 2. Kaya sana ay ang bawat isa sa atin ay sabihin natin na mapukaw yung ating mga puso, ating kaisipan, yung ating pananampalataya, na hanapin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ngayong gabi ay ating tatalakayin naman yung the importance of finding God's will and obeying God's will in our life, no? Siguro ito yung tatalakayin natin ngayong gabi, at marahil bukas ito naman yung inyong magiging mga sabihin natin reflection. At bilang teksto natin, basahin natin yung sa Romans 12. Romans chapter, sorry, hindi siya Romans 12. Dito pala sa Hebrew, Hebrew chapter 10. Okay, series na kasi yung lesson natin, kaya iniisa-isa ko lang yung mga points and ini-expound natin. Dito sa Hebrew chapter 10 verse 35 to 36. Hebrew chapter 10, 35 to 36. Ganito ang ating mababasa. Sabi niya, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may
dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Napakaganda ng bahaging ito ng ating binasa. Isa sa mga makikita natin na kahalagahan ng paghanap sa buhay natin ng kalooban ng Diyos. Ayon dito ay ang sabi rito ay cast not away therefore your confidence, no? Yung confidence, ito yung ating pananampalataya. Ito yung nagdadala talaga sa atin ng sabihin natin na katiwasayan, no, sa buhay. Yung ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos, hindi lamang ito nagdala ng kaligtasan sa atin, kundi habang lumalalim yung nag-uugat yung ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga salita, ay nagdadala ito ng sabihin natin na katiwasayan, yung confidence, no? Pagkakatiwala. Sabi niya, no, dito sa ating binasa na may dakilang gantimpala. Sabi niya, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Bagamat kung minsan dito, parang yung hope natin, kasi ang pag-asa natin wala talaga dito sa mundo na ito. Kaya habang tayo ay dumadaan, passing by dito sa mundong ito, ang sabi rito sa verse 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Alam natin naman na dito sa even ng ating Panginoong Hesus ay pinangunahan niya na sinabihan ng kanyang mga disciple, at bahagi tayo ng sinabi niya na yon, na in this world are many tribulation. Kaya dito sa mundo, parang hindi mo talaga mararanasan yung katiwasayan kung titignan natin, no, yung sa paligid natin. Walang katiwasayan. Tanging yung pagtitiwala lang sa Panginoong Diyos, yung pananalig sa Panginoong Diyos, yun yung nagbibigay ng katiwasayan. Kaya sabi niya rito, ang bawat isa nangangailangan ng pagtitiis. Sabi niya, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sabi sa English, after you have done the will of God, you might receive the promise. Kaya isa sa mga mahalagang bagay, makita natin yung kahalagahan ng paghahanap natin ng kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag nasumpungan natin, alam nyo ba na ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na mayroon siyang plano. O kaya napakahalaga na mahanap natin yung kalooban niya sa buhay natin. Siguro isang talata doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Bakit mahalaga na hanapin natin ang kalooban ng Diyos? Sapagkat mayroon itong pangako, may kalakip na pangako, mayroong kasamang reward, no? At isa sa mga reward ay yung maari natin kung masumpungan natin yung plano, kalooban ng Diyos sa buhay natin, ay magkakaroon ng kabuluhan yung ating buhay. Ang sabi kasi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi niya sa English, for I know the plans I have for you, declare the Lord. Okay. Hindi imposible ito, no? Dahil ang Panginoon ang siyang nagsasabi nito. Maliwanag na ang Panginoong Diyos, isa sa mga
mga katangian niya, yung deity, yung siya ay alam niya ang lahat ng bagay, no? At mabuti siya. Yun ang natitiyak natin dito. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo. Kaya ang Diyos ay, ang bawat isa sa atin ay nilalang ng Diyos at mayroon siyang divine plan. Although itong sa Jeremiah ay nakatuon kay Jeremias, pero ako'y naniniwala na ito'y totoo sa lahat sa atin na mayroong magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mayroon siyang plano sa bawat isa sa atin. At ang layunin, ang plano niya na ito, yung iniisip niya para sa atin, ang sabi niya rito ay plans to prosper, tungkol sa kapayapaan, no, sa kagandahan, not to harm you. Ayun ang maganda eh. Kaya to summarize this truth, ang Diyos, kung hahanapin mo yung kalooban niya para sa iyo, ay ito ay makakabuti para sa iyo. Ito hindi makakasama para sa iyo. Ito ang napakainam. Bakit kailangan nating hanapin ang kalooban ng Diyos at ito'y ating sundin? Habang tayo nandito sa mundong ibabaw, bilang mga mananampalataya, na alam naman natin na ang mundong ito ay dahil sa kasalanan, ito'y masisira at ito ay pabulok ng pabulok, kumbaga sa isang prutas na sira. No? Wala tayong makukuha na mabuti sa mundong ito. Sa kabila niyan, ang napakaganda, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, mayroon siya laging divine plan sa bawat isa sa atin. Kung gaano man tayo karami, tayong mga sumampalataya sa Kanya sa buong mundong ito, walang imposible sa Panginoong Diyos, sapagkat siya'y Diyos. Makapangyarihan siya. At mayroon siyang plano sa bawat isa sa atin. At napakaganda nun. At ang planong ito, maliwanag na ito ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya kapag nakita natin ang kalooban niya at nagawa natin yung kalooban niya, na para itong nabibigyan tayo ng kaliwanagan na ito ang gusto ng Diyos sa akin. Ito ang plano ng Diyos sa akin. At dahil diyan, dahil nagagawa mo yung nakita mo na plano ng Diyos sa iyo, nagkakaroon ka ng purpose in life. Nagiging makabuluhan ngayon yung buhay mo. Sapagkat hiwalay sa kalooban ng Diyos, ang buhay ng tao, pagka wala ka sa kalooban ng Diyos at hindi mo alam ang plano ng Diyos sa iyo, ang dala-dala nito ay kalituhan and emptiness. Confusion and emptiness. Kaya napakaganda na hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang isa sa mga dala-dala ng ang kahalagahan ng paghanap ay nang sa ganun ay magkaroon ng kabuluhan ang iyong buhay.
Kaya isa yon sa mga biyaya, reward, no? Pagpapala. Maliwanag dito sa Hebreo na kahit na may mahirap, matututo tayong magtiis, pero pagka nakita natin yung kalooban ng Diyos, very clear, para tayong isang naglalakbay sa dagat na maulap, no? At sinusundan natin yung compass at unti-unti nahahawi yung ulap, nagiging clear sapagkat nakikita natin yung kalooban ng Diyos at sinusundan natin ang kalooban ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng kabuluhan. Yun ang isa sa maganda na pamumuhay dito sa mundong ito. Mayroong meaning ang iyong buhay. May purpose ang iyong buhay. Secondly, doon sa Romans chapter 12, makikita natin na ang isa sa kalooban ng Diyos o kahalagahan ng paghanap sa kalooban ng Diyos ay yung ating spiritual growth. Alam naman natin na yung spiritual growth kabahagi yung tinatawag na transformation. Sabi sa Romans chapter 12, siguro buksan natin yung Bible natin, Romans 12 verse 2. Dito na lang, sabi sa Romans 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa English ay meron kasi tayo mga ilang salita na titingnan dito sa Romans 12 na mahalaga na may kinalaman sa paksa natin. Ang sabi sa English kasi, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya napakahalaga nitong sulat na ito ni Pablo, no? Ayon dito, isa sa mga ibinubunga yung paghahanap, no, yung sa kalooban ng Diyos, yung nababago ang ating buhay. Yung transforming life, no? From yung Christ likeness, yun yung growth ng spiritual growth natin. Isa sa ibinubunga o na maganda, no? Bakit napakahalaga na hanapin natin at sundin natin ang kalooban ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan nito ay lalago tayo sa pagkakilala sa Panginoon at lalago tayo spiritually. Mag-grow tayo spiritually. Both yung life natin and yung knowledge natin sa Word of God. Yung kasing salita rito na ginamit, gusto ko lang tingnan natin, yung dito sa verse 2, yung by the renewing of your mind. Ano bang ibig sabihin ng renewing of your mind? Ang ibig sabihin nito, yung ating kaisipan, na dati ang kaisipan natin ay parang nakapattern lang sa sistema ng mundong ito, no, sa pamumuhay ng mundong ito, noong tayo ay hindi pa mananampalataya o ang isang taong hindi mananampalataya, yung laman ng kanyang isip, yung kanyang puso ay parang very limited lang dito sa sanlibutan na ito. Marami tayo na mga
nakikita, sinusundan, na gusto natin. Yan. Yun yung worldly. Kaya yung worldliness, ito yung system, yung paraan ng buhay ng ng mga tao. Pero ang sabi niya rito, napakahalaga, sabi niya, yung renewing your mind, ibig sabihin nito, nangangahulugan na yung pag-iisip natin ay mapalitan ng katotohanan. Dati kasi parang hindi naman totoo. Puro artificial yung iniisip natin. Yung iba, akala nila na ito yung makakapagbigay ng kaligayahan. Yung iba, akala nila kayamanan ang susi para o ang sikreto para makamtan nila yung kagalakan, kapayapaan sa buhay. Yung iba naman, akala nila yung kasikatan, yung pagiging famous, ay doon sila magkakaroon ng, sabihin natin, ng kahulugan ng buhay nila. Pero wala doon. Kaya yung renewing of your mind, ang ibig sabihin nito, replacing yung mga maling bagay na yon sa tamang paniniwala. Yun yung renewing of your mind. Kaya nakapaloob sa renewing of your mind yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. The more you read, meditate God's word, the more you learn the truth of God's word, at yun yung nananatili sa puso't kaisipan mo, yun yung renewing of your mind. Tinatanggal mo yung mga unbiblical mindset. Pinapalitan mo ito ng mga spiritual. Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians chapter 3, no? Set your mind on things above. O sa ginamit niya yung set your affection on things above. Not on things on the earth, no? Kaya isang bagay ito, actually isa ito sa mga sikreto, no? Although pag-aaralan pa natin ito, yung susunod kasi pag-aaralan natin yung the three importance how to know God's will. At isa na ang salita ng Diyos. Although i-expound pa natin yan sa mga susunod. Sapagkat napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya nga, malaking patnubay sa atin, isa sa mga na kahalagaan ng hanapin natin ang kalooban ng Diyos. At isa yung paraan para makita natin ang kalooban ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Pero dito tayo muna sa importance. Ano ang kahalagaan nito? Ang sabi niya kasi, and be not conformed to this world, but be ye transformed. No? Yung conform, ito yung nakikiayon. Yung transform, ito yung metamorphosis. No? Yun yung mga salitang ginamit dito eh. Sabi niya, by the renewing of your mind, tingnan natin, sabi niya, that you may prove. Ano yung salitang prove? Yung salitang prove, ine-emphasize nito, yung dito sa ating proving or test, yun yung ibig sabihin yung salita na yun eh. Yung prove or approve. Para itong nasisiyasat mo. No? Naihimay mo. Nasisiyasat mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun yung kahalagaan ng renewing of your mind eh.
yung pagka napupuno ng salita ng Diyos ang iyong kaisipan, nahihimay mo ngayon, napapatunayan mo kung natetest mo kung ano yung mabuti, kung ano yung kalooban ng Diyos. No, minsan kasi, pagka tayo ay lack of knowledge sa God's Word, kaya napakahalaga nung pag-aaral eh. Pagka tayo ay kulang at hindi tayo masyadong bihasa, sabihin natin, sa salita ng Diyos, magagaya tayo kay Eva. Si Eva ay na-deceive siya ni Satan. Bakit? Eh, ang sabi niya, ang iniisip niya, hindi siya mamamatay. Nagkaroon siya ng confusion. Kaya napakahalaga noong Word of God to find God's will. At sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, yung salitang, sabi niya, that you may prove what is that good. Nahihimay mo, na-examine mo ngayon, na-dissect mo ngayon ng maliwanag kung ano yung kalooban, yung mabuti. Sometimes kasi, yung mga pinipresenta ng sanlibutang ito ay itinanim ito ng Diyos ng sanlibutang ito. At ito'y walang iba kundi ang dyablo. Kaya napakahalaga ng bagay na to na sa pamamagitan ng paghanap sa kalooban ng Diyos, makikita natin lalago tayo spiritually. At alam natin pagka tayo ay spiritually tuned, madali nating nadi-discern. Nagkakaroon tayo ng discernment kung ano yung mga bagay na mabuti at kalooban ng Diyos. Kaya ginamit niya rito din yung salitang, sabi niya rin, renewing of your mind that you may prove, yun yung ibinubungan ng renewing of your mind, you may prove what is that good and acceptable. Yung salitang acceptable means ito yung nakalulugod sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng acceptable, pleasing to God. Para itong hain na tinatanggap ng Diyos. Kaya sa pamamagitan noong renewing of your mind, yung pinupuno natin ang ating puso't kaisipan ng salita ng Diyos, ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, na nadadissect natin, nakikita natin ngayon kung ano yung mabuti at kung ano yung katanggap-tanggap sa Diyos. Yun yung acceptable unto God. Sabi niya rito, acceptable unto God. At dahil dito, ang sabi niya, and perfect will of God. Kaya tingnan niyo yung tatlong bunga ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Yung digging Word of God. Giving time to Word of God. Yung knowledge and application nito. Napakahalaga nitong tatlo na ito. Nakikita mo kung ano yung tama at mabuti. At nakikita mo kung ano yung nakalulugod sa Panginoong Diyos. At higit sa lahat, nakikita mong malinaw yung perfect will of God. At dahil dito, ikaw ay nag-grow. Yun yung importance noong paghanap sa kalooban ng Diyos. Kaya, pangatlo, kapag inahanap natin ang kalooban ng Diyos, at ito ay nasusumpungan natin, at ito ay ginagawa natin, sabi nga doon sa Hebreo, no?
ang isa pang reward nito ay napoproteksyonan tayo para hindi tayo makapagdesisyon ng hindi maganda. Sabi nga sa Psalms 32 verse 8, no? Sa awit 32 verse 8. Sabi sa awit chapter 32 verse 8, aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. I will instruct you and teach you in the way you should go. At dito makikita natin na sa paghahanap natin ng kalooban ng Diyos, at pagka nakita ng Diyos yung puso natin na hinahanap natin at gusto natin na tayo ay mamuhay sa kalooban niya, ang Diyos ay kumikilos. Yung salita niya rito, I will. No? Kumikilos siya. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang persona ng Diyos, ang Espiritu Santo. Binibigyan niya tayo ng kaliwanagan para alam natin kung ano yung ipapamuhay natin, kung ano yung pagpapasyahan natin, kung ano yung lalakaran natin na buhay. Minsan ito ay conviction. No? Minsan meron kang gustong gawin na minsan hindi pinapahintulot ng Panginoong Diyos sapagkat ikaw ay inililiis niya. At ito ay isang napakagandang biyaya, no, na blessing kapag hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay gagawa sa ating buhay. At ililigtas niya tayo doon sa mga tinatawag na painful regrets, yung mga mistakes, no? Pagkakamali. At ayaw niya na tayo ay mapunta doon sa discipline. Bagkus gusto niya maranasan natin yung blessing at pagpapala niya. Yung blessing and peace. Yung peaceful life. Ganoon kabuti ang Diyos. Kaya minsan yung mga circumstansya, no? Although sabi ko nga, bibigyan natin pa ng diin yung mga bagay na yan sa susunod, yung paano natin lubos na malaman ang kalooban ng Diyos. Una, nakita natin sa salita ng Diyos. Ngayon ay through sa circumstances. Kasi minsan gumagawa ang Diyos. Sabi nga, sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. Siguro basahin natin yon dito sa Romans 8:28. Sabi niya, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Tandaan natin yung sovereign will of God. Minsan, may mga bagay siyang ipinapahintulot na akala natin kung minsan ito ay pangit, hindi maganda sa ating paningin, sa ating pandama, sa ating pananaw, pero hindi natin alam, ang Diyos pala ay gumagawa. Siya yung gumagawa. Nagpapahintulot ng mga bagay na ito para lamang madala niya tayo doon sa kanyang purpose. Kasi yun yung sinabi niya, who are called according to His purpose. Yun yung kanyang plano, yun yung kanyang layunin sa ating buhay. Kaya, hindi lahat ng mahirap
na nararanasan natin ay pangit. At iyan ang maganda sa paghanap sa kalooban ng Diyos. Kapag ka nakikita ng Panginoong Diyos ang mga puso natin, ang mga kaisipan natin, ang buhay natin, na sinisikap natin na hanapin ang kalooban ng Diyos, minsan gumagawa siya upang madala niya tayo doon sa kanyang kalooban, yung kanyang plano sa buhay natin. At isang bagay pa na bakit mahalaga na inahanap natin ang kalooban ng Diyos, sa Marcos 3:35 siguro. Sabi ron, ito ay tanda na nagbibigay ito sa atin ng assurance na tayo ay belong to God's family, no? Kasi kung babasahin natin dito, ang sabi rito, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae. Ito isa. Although ang konteksto rito, minsan ay nangangaral siya, gumawa siya ng maraming mga himala, at nung nandun siya sa isang bahay, biglang may dumating, no? Kung babasahin mo yung mga unang verse dito. Sabi dito sa verse 32. At nakaupo ang isang karamihan sa palibot niya at sinabi nila sa kanya, narito na nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. No? At yun nga ang isa sa mga naging tugon ng ating Panginoon dito sa ating binasa sa verse 35. Whoever does God will is my brother, my sister, and my mother. Finding God's will in our life, nagbibigay ito ng assurance sa atin na tayo ay belong to God's family. Na tunay na tayo ay sumampalataya na sa Panginoon. Yun ang isa sa kahalagahan pa. Bakit kailangan nating hanapin ang kalooban ng Diyos. At maging ang ating Panginoong Jesucristo, sa John 6:38-40, siguro basahin natin din ito. Ang ating Panginoon, anong siya ay nasa katawang lupa o sa katawang tao dito sa ibabaw ng lupang sanlibutan na ito, ang sabi niya, sapagkat bumaba ako mula sa langit. Kaya yun yung kanyang original na dwelling place doon sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Maliwanag na ang ating Panginoon, mayroon siyang purpose. Yon ang mahalaga. Kaya pagka hinanap mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, yung plano ng Diyos sa buhay mo, yung purpose ng Diyos, magkakaroon ng kabuluhan, meaningful yung buhay mo. Tulad ng ating Panginoon. Sabi niya, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito, ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ito yung salvation. Ito yung kaligtasan. At dito sa verse 40, sabi nga niya, no, yung ating pinaka-verse dito, verse 40, sapagkat sabi niya, ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Tunay na ang mga anak ng Diyos
maging ang ating Panginoong Hesus, wala siyang ibang hangarin kundi ang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. At bilang mga anak ng Diyos, isang katunayan, tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Hesus, whoever does God's will is my brother, my sister, and my mother. Tinutukoy niya rito yung hindi lang sila, kundi ang mga tunay na sumampalataya ay marapat lang na hanapin at gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya isa ito, bakit mahalaga na hanapin natin? Isa ito sa mga nagpapatunay na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. At mahalaga bilang mga Kristiyano, no, dapat unawain natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi lang natin siya alam kung ano yung kalooban niya. Dapat unawain natin siya doon sa Ephesians 5:17. No? Sabi niya, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kapag kasi nakita natin at naunawaan natin kung anong kalooban ng Diyos, alam nyo, ito yung nagbibigay sa atin ng peace. Ito yung, kaya napakahalaga na hanapin natin. God's will brings peace and joy. Pagka naunawaan mo kung ano yung kalooban niya, no? Sabi doon sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Sa Isaiah 26 verse 3, sabi niya, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Kaya pagka naunawaan mo at pinagtitiwalaan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hinahanap mo ang kalooban ng Diyos at nauunawaan mo ito, kahit na magulo sa iyong kapaligiran, kahit na maraming suliranin, nagkakaroon ka ng kapayapaan, yung tinatawag na perfect peace. Kaya ang sabi ng Panginoon, my peace I live with you. Yun yung iniwan niya sa mga alagad niya. Hindi kapayapaan na mula sa mundong ito. Sapagkat walang hihigit na kapayapaan doon sa malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Maging sa mga panahon ng pagsubok, magkakaroon ka ng comfort pagka nauunawaan mo at alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nandoon sa kalooban ng Diyos. Although ang kalooban ng Diyos, minsan hindi naman talaga siya madali. No? Subalit, ito ay laging mabuti at tama para sa atin. Kaya, yan yung mga bagay na ibinubunga ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. No? Kaya maganda na i-surrender natin yung buhay natin, pag-aralan natin ang kanyang mga salita, at magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya ito yung mga bakit mahalaga yung kalooban ng Diyos. Number 1, God's will gives purpose in life. God's will lead to spiritual growth. God's will protect us from wrong decision. God's will bring peace and joy. And lastly, God's will prepare us for eternal reward. At yun yung sabi nga doon sa 1 John chapter 2 verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives
forever. Siguro buksan natin yon. Dito tayo magwawakas sa 1 John chapter 2. No? Sa paghanap at paggawa natin ng kalooban ng Diyos, merong nagkakaroon ng inihahanda tayo doon sa tinatawag na eternal reward. No? Nagkakaroon ng value yung mga ginagawa natin dito sa lupa, hindi lang makabuluhan dito, kundi nagkakaroon nito ng tinatawag na eternal value. No? Sabi sa 1 John chapter 2 verse 17, dito na tayo magko-close. Sabi niya, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sabi sa ibang salin, the world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At may mga pagpapala ito. No? At babasahin ko uli yung ating teksto dito sa Hebreo chapter 10 verse 35. Sabi niya, huwag nga ninyong itakwil, cast not away, o huwag natin pabayaan yung ating pananampalataya, ating pagtitiwala sa Diyos. Pagyabungin natin ito, payamanin natin ito, palaguin natin ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. Sabi niya, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. After you have done the will of God, you might receive the promise. Nawa mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay makita natin ang kahalagahan bakit kailangan nating hanapin at gawin ang kalooban ng Diyos, sapagkat ito ang siyang tunay na nagdadala sa atin upang tayo ay makapamuhay na nakalulugod, nakapamuhay na may kapayapaan, katiyakan, at higit sa lahat, maging mabunga tayo sa ating buhay na ito. Sa kabila ng mundong ito ay pasama ng pasama. No? Ang aking panalangin ng bawat isa sa inyo naway tunay na masumpungan ninyo ang inyong ang magandang plano ng Diyos sa mga buhay ninyo. At ganoon din naman sa aking buhay. No? Sa susunod ay pag-aaralan natin yung how to find God's will. Although nagkaroon na rin tayo kanina ng konting idea. Pero i-expound natin yan. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po at mula sa iyong mga salita, nakita po namin ang kahalagahan. Bakit kailangan po naming hanapin at gawin ang iyong kalooban. Salamat po sapagkat nakita po namin ang mga kahalagahan at mga ibubunga nito po sa aming mga buhay. Nawa ay tulungan mo po ang bawat isa na sa tulong at biyaya mo ay ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan ay i-prioritize at ilaan ang paghanap sa iyong kalooban sa aming mga buhay. At kung ito'y aming masumpungan, bigyan mo po kami ng kalakasan upang ito po ay aming piliin at ito po ay aming gawin sa aming buhay. Kaya pagpalain mo po ang mga bagay na natutunan po namin ngayong gabi. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay, good evening at
Baka meron tayong mga question, reflection. Pwede pa. Ibalik ko muna sa ating MC. Hello po. Ayan po, meron ako. Siguro po, maraming salamat sa ating pong pag-aralan ngayong gabi. Kung meron po tayong mga question or katulad ng nasabi ng kapatid, mga reflection or mga gusto nating i-share, maaari pong mag-raise hand or mag-open mic upang makapagsalita po. O sa chat po, pwede rin po siguro kung walang mic. Kung meron po mga question tungkol sa napag-aralan po natin. Last call po for question po and reflections po. Although alam pa may reflection pa po tayo bukas sa topic natin ito. Siguro po kung wala na po, siguro yung silence po natin ay sana po ay nangangahulugan na naging malinaw po ang ating pag-aaral sa gabi nito. Siguro po dahil oras na rin po, magtapos po tayo sa isang panalangin. Si Brother John po siguro sa ating closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabi po na binigay niyo po sa amin para muli kami po ay makapakinig at amin pong ipagpatuloy po ang amin pong pag-aaral sa amin pong online Bible study. Nakapatungkol po sa amin pong paghahanap ng inyo pong kalooban po sa bawat isa po sa amin. Nawa tunay po ang bagay po na ito ay nakita po namin na mahalaga at nawa ang dalangin po namin ang aming pong laman at nasain ng aming pong mga puso ay hanapin po ang inyong pong kalooban dahil ito po ang pinakamabuting amin pong matatanggap kung ito po ay amin pong makikita at amin pong susundin. Hindi po ang mga ino-offer po ng sanlibutan po na ito. Kaya salamat po at muli ang dalangin po namin sa pagpapatuloy po ng mga ganito pong lesson po namin sa mga susunod. Patuloy po na patungkol po sa inyo pong kalooban po sa amin. Patuloy na pangunahin niyo po kami sa lahat po ng mga nagjo-join at nakakaparinig through online. Kayo po ang patuloy na manguna, ang banal na espiritu, ang siya pong inaasahan po namin na patuloy na magtuturo, magpapaalala po sa amin ng amin pong pinag-aaralan at napapakinggan po. At ganoon din po sa inyo pong anak na ginagamit po, na naghahayag po, naghahanda po ng inyo pong mga salita para ito po yung ma-relay po sa amin. Patuloy na dalangin din po namin ang pangunguna po sa amin pong kapatid, maging sa physical po at spiritual, maging sa kanya pong buong pamilya. Sa lahat din po ng hindi po nakapag-join, patuloy dalangin din po namin na kayo rin po ang mag-ingat at sa mga susunod na pagkakataon ay patuloy na makasama po namin sila sa ganito pong pag-aaral at maging po sa araw po ng bukas sa pagpapatuloy po sa mga reflection ng amin pong napakinggan po sa mga practice, patuloy din po sa mga groupings, sa Sunday service po bukas, sa mga kapatiran, kayo po ang patuloy na inaasahan po namin na mag-iingat po maging po sa buong gabi po na ito. Muli po, ang lahat po ng ito, Ama, ay amin pong pinapasalamatan at patuloy po na dinadalangin sa tanging pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus.
Amen. Salamat po. Good evening po sa ating pong lahat. See you all Good tomorrow evening. po. See you all tomorrow sa ating potluck tayo bukas. No? Potluck bukas, pero hindi na tayo magbabaon dahil birthday ni Brother Anthony. Okay, God bless sa ating lahat. Thank you po. God bless po.